Naalala niyo pa ba ang mga araw na pakiramdam natin ay kayang-kaya pang lahat? Ang pagtakbo, pagbuhat ng mabibigat, ang mga gabi na halos walang tulog pero kinabukasan ay ganado pa rin. Napakasarap balikan ng mga panahong yon, di po ba? Ngunit habang tayo ay tumatanda, unti-unting nagbabago ang ating katawan. May mga araw na pakiramdam natin ay hindi na tayo kasing lakas o kasing talas ng dati. Ang mga dating madali ay nagiging hamon na. Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga kababayan pagsapit ng 70 ay nahihirapan na sa mga simpleng bagay tulad ng pagbangon sa kama, pag-alala sa mga pangalan, o pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang sakit, makita ang ilan sa atin na parang nababalutan ng kalungkutan at pag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito dapat maging ganun? May mga sikreto ang mga eksperto sa kalusugan para manatili tayong malakas at masigla kahit paabutin natin ang 70 o higit pa. Hindi ito tungkol sa pagiging kasing bata ng 20, kundi sa pagpapanatili ng kakayahan na makapag-enjoy sa buhay ng may dignidad at kalayaan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mahahalagang bagay na kung kaya pa nating gawin pagsapit ng 70, ibig sabihin ay tunay tayong nananalo sa buhay ayon sa mga eksperto sa kalusugan. Ito po ay mga kakayahan na sumasalamin sa ating pangkalahatang kalusugan, pisikal, mental at emosyonal, at magbibigay daan sa atin na patuloy na mamuhay ng makabuluhan. Manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi akong kaalaman na tiyak na magugulat kayo at makakatulong ng malaki sa inyo upang matupad ang mga ito at masulit ang bawat araw. Ngayon, simulan na natin ang unang senyales na panalo ka sa buhay pagdating ng 70. Ito ay ang tiyahang tumayo at lumakad ng walang tulong pananakit. Naku, napakahalaga nito mga kaibigan. Isipin nyo, ang simpleng pagbangon sa silya, paglalakad papuntang banyo o papunta sa kusina para kumuha ng tubig ay mga gawain na kung wala kang tulong o hindi ka nahihirapan, ibig sabihin ay malakas pa ang iyong katawan at nananatili ang iyong palayaan. Marami sa ating mga nakatatanda, parsapit ng edad na ito, ay nagsisimula ng gumamit ng tungkod, walker, o kaya naman ay umaasa na lang sa tulong ng pamilya para sa kanilang paggalaw. Ang ilan, sa kasamaang palad, ay tuluyan ng napapabayaan at nananatili na lang sa kama na nagiging sani ng mas malalang komplikasyon. Ito po ay isang masakit na realidad na dapat nating iwasan. Kapag nawala ang kakayahang makakilos ng mag-isa, hindi lang ang ating pisikal na kalusugan ang apektado, kundi pati na rin ang ating kaisipan. Nawawalan tayo ng kumpiyansa, nakakaramdam ng pagiging pabigat, at nauwi sa pagkalungkot. Ang kakayahang lumakad at tumayo ng mag-isa ay nangangahulugang sapat pa ang lakas ng inyong mga buto, kalamnan at balanse. Ito rin ang susi para maiwasan ang mga delikadong pagkakulog na kadalasang nagdudulot ng malubhang pinsala sa matatanda. Kaya ano ang magagawa natin para mapanatil ito? Simple lang po mga minamahal, ngunit nangangailangan ng dedikasyon. Una, regular at banayad na paggalaw. Hindi po kailangan biglaan o malalakas na ehersisyo. Magsimula sa paglalakad-lakad sa loob ng bahay o sa bakuran kahit 15 hanggang 30 minuto lang araw-araw. Kung kaya lumabas sa parke at maglakad sa sariwang hangin. Ang paglalakad ay nakakatulong magpalakas ng buto at kalamnan, nakakapagpabuti ng sirkulasyon ng dugo at nakakapagpalakas din ng ating puso. Kung mahilig kayong magtanim, ang simpleng pagyuko at pag-unat sa halamanan ay malaking tulong na. Ang paggawa ng mga simpleng gawaing bahay tulad ng paglilinis, pag-uwalis o paglalaba ay nakakatulong din sa inyong paggalaw. Tandaan, ang patuloy na paggalaw ay parang pagpapadula sa mga kasukasuan. Kapag hindi ginagamit, madaling mangalawang at sumakit. Pangalawa, pagpapalakas ng kalamnan. Hindi po ito nangangahulugang kailangan nyo pang magbuhat ng mabibigat na timbang. Ang mga simpleng ehersisyo gamit ang sariling bigat ng katawan ay sapat na. Subukan ang chair stance kung saan uupo kayo sa matibay na upuan at tatayo ng walang hawak
Ulitin ito ng ilang beses. Maaari ding mag-push up sa dingding, wall push-ups, o mag-angkat ng kamay at paa ng dahan-dahan habang nakaupo o nakahiga. Ang mga pagsasanay na ito ay nakakatulong magpalakas ng mga muscles sa hita, braso at core na mahalaga sa pagtayo at paglakad. Kung mayroon kayong mga apo, subukan ding makipaglaro sa kanila. Ang paghabol o pagturo-turo sa mga laruan nila ay ehersisyo na rin. Pangatlo, tamang nutrisyon. Ang ating kinakain ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto at kalamnan. Siguraduhin ng sapat na protina sa inyong pagkain. Ito ay matatagpuan sa isda tulad ng bangus, tilapia o sardinas, manok, itlog at mga legumes tulad ng monggo o mani. Ang protina ang bumubuo sa ating mga kalamnan. Mahalaga rin ang calcium at vitamin D para sa malalakas na buto. Uminom ng gatas, kumain ng mga berdeng gulay tulad ng malunggay at kangkong. At huwag kalimutang magpaaraw sa umaga bago mag-alas 10 para makakuha ng natural na vitamin D. Pang-apat, napat na tubig. Simple lang po ito, pero marami ang nakakalimot. Ang sapat na tubig ay nakakatulong sa maayos na paggana ng mga kalamnan at kasukasuan. Ito rin ay mahalaga sa pangkalahatang kalusugan. At syempre, ang huling payo para sa pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos ay makinig sa inyong katawan. Kung may masakit, huwag pilitin. Konsultahin ang doktor o isang physical therapist na makakapagbigay ng tamang ehersisyo at payo para sa inyong kalagayan. Si Aling Nena, 75, isang dating guro, ay araw-araw naglalakad sa parke ng 30 minuto. Dati, nahihirapan siya tumayo at may pananakit sa kanyang tuhod, pero sa tulong ng regular na paglalakad at pagkain ng gulay at isda, unti-unti siyang lumakas. Ngayon, kahit mag-isa niya, kayang-kaya niyang pumunta sa palengke at dalhin ang kanyang bayong. Ang sikreto niya? Hindi lang sa paglalakad, kundi pati sa pagkain ng masustansiyang pagkain tulad ng sariwang isda at gulay at syempre, ang kanyang determinasyon. Ang kanyang mga apo ay namamangha dahil kaya pa niyang maglaro ng patintero sa kanila. Ngayong napag-usapan na natin ang kahalagahan ng pagiging malakas sa katawan at kung paano mapanatili ang ating pisikal na kalayaan, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang aspeto ng ating pagtanda, ang ating isip. Tunay nga na ang lakas ng katawan ay walang saysay kung ang ating isip ay nanghihina. Ito na ang pangalawang kakayahan na nagpapahiwatig na panalo ka sa buhay pagdating ng 70. Ang kakayang matandaan ng mahalagang detalye at makapag-isip ng malinaw. Naku, sino po ba ang hindi natatakot na maging malilimutin? Ang pagkalimot sa pangalan ng apo, ang hindi pagkaalala kung saan nailagay ang susi, o ang hindi pagkakaintindi sa mga simpleng usapan. Ito ang mga senyales na nakakapagdulot ng matinding lungkot at frustrasyon. Ang masakit na realidad ay marami sa ating mga matatanda ang unti-unting nawawalan ng tala sa pag-iisip na nagiging sanhi ng pagkalito, pagkawala ng kumpiyansa at minsan pa nga ang pagiging madaling malilang. Ang kakayan mag-isip ng malinaw at matalas ang memorya ay susi para manatili tayong independent sa paggawa ng desisyon sa pamamahala ng ating mga personal na gawain at sa patuloy na pakikilahok sa mga pag-uusap. Ito ang nagbibigay sa atin ng dignidad at kakayan ipagpatuloy ang ating mga hilig. Paano natin mapapanatili ang talas ng ating isip mga kapamilya? Una, patuloy na pasiglahin ang ating utak. Ang ating utak ay parang kalamnan. Kung hindi ginagamit, nanghihina. Subukan ang mga gawain na nagpapagana ng utak tulad ng pagbabasa ng diaryo, libro o comics. Maglaro ng mga board games tulad ng chess, dama o sungka kasama ang pamilya. Sagutan ng mga crossword puzzle, sudoku o mga simpleng bugtong. Maaari ring matuto ng bagong kasanayan tulad ng pagluto ng bagong recipe, pagtugtog ng simpleng instrumentong pangmusika tulad ng ukulele o pag-aaral ng mga basic sa paggamit ng cellphone o tablet para makakonekta sa mga apo. Ang pag-aaral ng bago ay napapalakas ng mga koneksyon sa utak at nakakapagpabuti ng memory. Pangalawa, tamang nutrisyon para sa utak. May mga pagkain na brain food kung tawagin.
Mahalaga ang omega-3 fatty acids na matatagpuan sa mga matatabang isda tulad ng tuna, mackerel at sardinas. Maaari din itong makuha sa mani at buto-buto. Ang mga antioxidants naman ay nagpuprotekta sa ating brain cells mula sa pinsala. Kumain ng sariwang prutas tulad ng mangga, papaya, saging at mga gulay tulad ng malunggay, broccoli at kamote. Ang mga ito ay sagana sa bitamina at mineral na kailangan ng ating utak para gumana ng maayos. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong din upang manatiling hydrated ang ating utak at maiwasan ang pagkalito. Pangatlo, sapat na tulog. Hindi po ito luho, kundi isang pangangailangan. Sa pagtulog, nagpapahinga ang ating utak at nililinis ang mga kalat na naipon sa maghapon. Ito rin ang panahon kung saan pinagsasama-sama ng ating utak ang mga impormasyon na natutunan natin sa araw. Ang hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng pagkalimot, hirap sa pag-concentrate at pagiging irritable. Subukang matulog ng 7 sa 8 oras gabi-gabi. Kung nahirapan, iwasan ang kape at sobrang matatamis na pagkain bago matulog at gumawa ng relax na routine tulad ng pagbabasa o pakikinig ng malamyos na musika. Pang-apat, pisikal na aktibidad. Nakakagulat po ba? Ang ehersisyo hindi lang para sa katawan, kundi para din sa isip. Ang regular na paggalaw ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa utak na nagdadala ng mas maraming oxygen at nutrients. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memorya at cognitive function. Kaya, ang unang tip natin na paglalakad-lakad ay malaking tulong din sa inyong memorya. Si Tatay Jose, 80, ay mahilig magbasa ng dyaryo at laging sumasagot sa mga quiz sa TV. Araw-araw, pagkatapos niya mag-almusal, ay magbabasa siya ng balita at susubukang alamin ang mga sagot sa mga palaisipan sa pahayagan. Kahit matanda na, malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip at laging updated sa mga balita. Kaya naman ay laging mainit ang usapan kapag kasama niya ang kanyang mga apo. Ang sikreto niya, hindi lang sa pagbabasa, kundi pati sa patuloy niyang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at paglalaro ng chess tuwing linggo ng hapon. Tunay na napakahalaga ng ating koneksyon sa kapwa at ito ang magiging ikatlong senyalis na nananalo ka sa buhay pagdating ng 70. Patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Sa edad na 70 marami na tayong napagdaanan at minsan, pakiramdam natin ay nag-iisa na lang tayo. Ang masakit na katotohanan ay ang social isolation o pagiging malayo sa kapwa ay isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng matatanda. Ang pag-iisa ay maaaring magdulot ng kalungkutan, depresyon, at mas mataas na panganib sa mga sakit tulad ng alta presyon at demensya. Ang pakiramdam na walang kausap o walang kasama ay nakakapanlumo. Pero kung kaya pa natin makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay at sa ating komunidad, ibig sabihin ay malusog ang ating emosyonal at mental na kalagayan at mayroon tayong matibay na support system. Paano natin mapapanatili ang ating koneksyon sa kapwa mga ginigiliw? Una, aktibong komunikasyon. Regular na tawagan ng mga anak, apo, kapatid at mga kaibigan. Kung meron kayong smartphone, subukang mag-video call gamit ang Messenger o Viber para makita ang kanilang mga muka. Masarap sa pakiramdam na makita ang ngiti ng inyong mga apo, hindi po ba? Ang mga simpleng, kumusta ka o ano ang ginagawa mo ngayon ay malaking bagay na. Kung may pagkakataon, imbitahin sila sa inyong bahay para magkape at magkwentuhan. Ang pagtanggap ng bisita ay nakakapagpabago ng mood at nakakapagbigay ng ligaya. Pangalawa, makilahok sa mga gawain sa komunidad. Kung may Senior Citizens Association sa inyong barangay, sumali kayo. Kadalasan, may mga aktibidad silang inihahanda para sa mga nakatatanda tulad ng Zumba, walking groups o mga workshops. Ang pagpunta sa simbahan o prayer meeting ay isa ring magandang paraan para makasalamuha ang kapwa. Dito ninyo makikita ang mga kaibigan, makakapagkwentuhan at makakaramdam ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Kung may mga okasyon sa barangay, tulad ng piyesta o meeting, sumama kayo. Hindi nyo kailangang maging bida. Ang simpleng pagdalo at pakikinig ay sapat na. Pangatlo, pagboluntaryo.
Kung mayroon kayong sapat na lakas, subukang magboluntaryo sa mga simpleng gawain sa inyong simbahan, barangay o charity organization. Halimbawa, ang pagtulong sa pag-aayos ng upuan sa simbahan, pagtulong sa pagluluto sa isang outreach program o pagbabasa ng kwento sa mga bata. Ang pagbibigay ng tulong sa kapwa ay nagbibigay ng matinding kagalakan at nagpaparamdam na kayo ay may silbi pa sa mundo. Ito ay nakakapagpabata ng pakiramdam at nakakapagdulot ng positibong pananaw sa buhay. Si Nanay Lydia, 78, ay aktibong miyembro ng Senior Citizens Association sa kanilang barangay. Araw-araw ay may kausap siya, maging sa telepono o personal. Tuwing umaga, bumibisita siya sa kanilang kapitan at nakikipagkwentuhan habang nagkakape. Ramdam niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang komunidad at dahil dito, lagi siyang masigla at nakangiti. Ang kanyang anak na nasa ibang bansa ay laging tumatawag para kumustahin siya at hindi nawawala ang kanyang kakayahang magbiro at magkwento ng mga nangyari sa kanyang araw. Ang kanyang koneksyon sa mga tao, ang kanyang lakas. Tunay ngang napaahalaga ng ating koneksyon sa kapwa, ngunit huwag nating kalimutan ang pang-araw-araw nating kakayahan. Tara, pag-usapan natin ang ikaapat na senyales na panalo ka sa buhay. Ito ay ang kakayahang makapaghanda ng sariling pagkain at makapag-alaga sa sarili. Isipin niyo ang simpleng pagluluto ng kape, pagprito ng itlog o paglilinis ng katawan na mag-isa. Ito ang mga gawain na kung kaya mo pa, ibig sabihin ay meron kang kakayahang mabuhay ng independent. Ang masakit na katotohanan ay, pagsapit ng 70, marami sa ating mga nakatatanda ang umaasa na lang sa iba para sa kanilang pagkain o personal na hygiene. Ang pag-asa sa iba ay maaring magdulot ng pakiramdam na pagiging pabigat na nagiging sanhi ng pagkawala ng dignidad at kalungkutan. Minsan, dahil sa hirap na kumilos o mag-isip, napapabayaan na ang sarili at ang kapaligiran na nagiging sanhi ng pagbaba ng kalusugan at kalidad ng buhay. Ang kakayahang mag-asikaso sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa kaisipan. Kailangan ng sapat na memorya para maalala ang mga hakbang sa pagluto at sapat na kakayahang magplano at magdesisyon. Ito ay isang kumpletong senyales ng pagiging malusog at may kakayahang pamahalaan ang sariling buhay. Kaya ano ang magagawa natin para mapanatili ang mga kakayahang ito? Una, panatilihing ang fine motor skills. Ito po ang kakayahan nating gamitin ang ating mga daliri at kamay para sa maliliit at masalimuot na gawain. Subukang mag-ukay-ukay sa kusina, balatan ng mga gulay, hiwain ang bawang at sibuyas o halo-haluin ang niluluto. Ang mga simpleng gawaing bahay tulad ng pagtitiklop ng damit, pagbubutones o pagbubukas ng mga garapon ay malaking tulong sa pagpapanatili ng fine motor skills. Maaari din kayong gumawa ng mga simpleng crafts tulad ng pagbubuda o paggawa ng mga paper crafts. Ang mahalaga ay patuloy na gamitin ang inyong mga kamay at daliri. Pangalawa, magplano ng simpleng pagkain. Hindi nyo kailangang maging chef. Magsimula sa mga simpleng pagkain na hindi nangangailangan ng maraming sangkap at mahabang oras sa pagluluto. Halimbawa, magprito ng isda, magluto ng kanin, at magsay ng pinakbet o chopsay. Ang pagpaplano ng mga kakainin nyo sa isang linggo ay nakakatulong upang masiguro na kumakain kayo ng masustansya at hindi umaasa sa mga delata. Ang paghahanda ng pagkain ay nagbibigay ng pakiramdam na may kontrol kayo sa inyong nutrisyon. Pangatlo, panatilihin ang personal hygiene routines. Kahit hindi kayo lumalabas ng bahay, siguraduhing naliligo araw-araw, nagsisipilyo at nagayos ng sarili. Ang pakiramdam na malinis at maayos ay nakakapagpabuti ng mood at nagbibigay ng kumpiyansa. Kung nahihirapan kayong yumuko o abutin ng likod habang naliligo, may mga assistive devices na makakatulong tulad ng long-handled bath brushes o shower chairs. Ang importante ay gawin itong regular na bahagi ng inyong araw. Dapat maging maayos sa kapaligiran.
Ang paglilinis ng bahay, kahit simpleng pagpupunas ng mesa o pagwawalis, ay nakakatulong din sa inyong pisikal na aktibidad at nakakapagbigay ng pakiramdam na maayos at kontrolado ang inyong paligid. Ang malinis na tahanan ay malaking tulong sa ating kaisipan at kalusugan. Si Mang Tonyo, 72, ay isang biyudo na mag-isang nakatira, pero kahit siya lang mag-isa ay hindi siya pinanghihinaan ng loob. Araw-araw siya mismo ang nagluluto ng kanyang mga pagkain, karaniwan ay sinigang o pinakbet, at siguraduhin niya na may sariwang gulay at isda sa kanyang hapag. Pagkatapos kumain, siya mismo ang naguhugas ng kanyang mga plato. Kinukwento niya sa kanyang mga anak na mahalaga ang kakayahan niyang mag-asikaso sa sarili para hindi siya maging pabigat sa kanila at nakakapagbigay din ito sa kanya ng kasiyahan. Ang kanyang disiplina sa pag-aalaga sa sarili ang nagpapanatili sa kanya na malusog at masigla. At ngayon, dumako na tayo sa panglimang senyales na panalo ka sa buhay pagdating ng 70. May sapat na sigla para ipagpatuloy ang mga kinagigiliwan at matuto ng bago. Ito po ay tumutukoy sa ating zest for life, ang kakayahang patuloy na magkaroon ng interes, ng pag-asa at ng kasiyahan sa mga bagay-bagay. Ang masakit na katotohanan ay, sa pagtanda, marami ang nawawalan ng gana sa lahat. Pakiramdam nila ay wala ng silbi, tapos na ang kanilang papel sa mundo at wala nang dapat abangan. Nagiging bored, nalulumbay, at tuluyan ng pinanghihinaan ng loob. Pero kung mayroon pa kayong sapat na sigla para balikan ang mga dati ninyong hilig, o kaya naman ay subukan ng mga bagong bagay, ibig sabihin ay malusob pa ang inyong kaisipan at damdamin. Ito ang nagbibigay sa atin ng layunin, ng kagalakan at ng rason para gumising araw-araw. Paano natin mapapanatili ang sigla na ito, mga minamahal? Una, balikan ang mga kinagigiliwan nyo nung bata pa kayo. Siguro ay mahilig kayo magbasa, magpinta, magtanim o kumanta. Subukang gawin muli ang mga ito. Hindi po mahalaga kung gaano kayo kagaling. Ang mahalaga ay ang kasiyahan na nakukuha ninyo mula rito. Ang pagkakaroon ng hobby ay nakakapagpababa ng stress, nakakapagpabuti ng mood, at nakakapagbigay ng pakiramdam na kayo ay may kinagigiliwan. Kung dati ay mahilig kayong magluto, subukan ng mga bagong recipe. Kung mahilig kayong mag-ayos ng harden, magsimula sa malilit na paso. Pangalawa, patuloy na matuto ng bago. Hindi po huli para matuto ng mga bagong kasanayan. Subukan gumamit ng cellphone para makita ang mga lalawan ng inyong mga apo sa social media. Manood ng mga educational video sa YouTube tungkol sa pagluluto, paghahalaman o kung ano pa mga interes nyo. Ang pag-aaral ng bago ay nagpapatalas ng isip at nagbibigay ng pakiramdam na kayo ay patuloy na lumalago. Hindi nyo kailangang maging eksperto. Ang mahalaga ay ang proseso ng pagkatuto. Pangatlo na pin ang mga bagong karanasan. Hindi po ito nangangahulugang kailangan nyo pang magbiyahe sa malalayong lugar. Maaring simple lang, tulad ng pagbisita sa bagong parke sa inyong lugar. Pagdalo sa isang community event na hindi nyo pa napuntahan o pagsubok ng bagong kainan. Ang mga bagong karanasan ay nagpapanatili sa ating buhay na kapanapanabik at puno ng mga posibilidad. Pang-apat, panatilihin ang positibong pananaw. Ang mindset ay napakalaking bahagi ng ating sigla. Mag-focus sa mga bagay na ipinagpapasalamat nyo araw-araw. Maglaan ng oras para magmuni-muni, magdasal o magnilay-nilay. Ang pagiging positibo ay nakakatulong sa paglaban sa stress at nagbibigay ng lakas para harapin ang mga hamon ng buhay. Pang-lima, sapat na pahinga. Ang pagkakaroon ng sigla ay nangangailangan ng sapat na enerhiya. Siguraduhin nakakuha kayo ng sapat na tulog at pahinga sa pagitan ng inyong mga gawain. Ang balanse sa pagitan ng aktibidad at pahinga ay susi sa pagpapanatili ng inyong pisikal at mental na enerhiya. Si Lola Remedios, 79, ay nagsimulang magpinta noong 17 niya. Dati, pakiramdam niya ay wala na siya magagawa pagkatapos magretiro sa pagtuturo.
Ngayon, may maliit na gallery na siya sa bahay at patuloy na gumagawa ng mga obra. Ito ang kanyang pinagmumulan ng kaligayahan at sigla. Masarap siyang kausap dahil laging may bagong kwento tungkol sa kanyang mga paintings at sa mga kursong sinasalihan niya online. Ang kanyang sigla ay nakakahawa at inspirasyon sa lahat na nakakakilala sa kanya. Nakita niyo po ang 5 kakayahang ito, ang pagkilos ng mag-isa, ang malinaw na pag-iisip, ang koneksyon sa kapwa, ang pag-aasikaso sa sarili, at ang pagkakaroon ng sigla para sa mga hilig ay hindi lang basta mga kasanayan. Sila po ang mga palatandaan na tayo ay namumuhay ng may dignidad, may layunin, at may tunay na kaligayahan sa ating pagtanda. Hindi po ito tungkol sa pagiging perpekto o pagiging kasing bata ng dati. Ito ay tungkol sa pagyakap sa bawat yugto ng ating buhay ng may sigla at pasasalamat. Tandaan niyo po, hindi kailangan maging perpekto sa lahat ng nabanggit. Maliit na pagbabago araw-araw unti-unti ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kasiyahan. Hindi pa huli para simulan ng mga pagbabagong ito. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para magsimula muli at gumawa ng mga pagpipilian na magpapabuti sa ating kalidad ng buhay. Ang pagtanda ay isang biyaya at dapat nating pahalagahan ang bawat sandali nito. Ang mga eksperto sa kalusugan ay sumasangayon, ang pagiging aktibo sa katawan, matalas sa isip, konektado sa kapwa, may kakayahang mag-asikaso sa sarili at may sigla sa buhay. Ito ang tunay na tagumpay. Ngayon, ano po sa mga nabanggit natin ang sa tingin ninyo ang pinakamahirap o pinakamadali para sa inyo? O baka mayroon kayong sariling karanasan o sikreto na gusto ninyong ibahagi para makatulong sa ating mga kababayan na gustong manatili sa tuktok ng kanilang laro kahit pa umabot ng 70. Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba at marami ang matututo sa inyo. Ang inyong mga kwento at payo ay malaking inspirasyon sa iba. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo at gusto ninyo pa ng mas maraming ganitong uri ng payo, paki-like po ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po yan sa amin upang patuloy kami makapagbahagi ng mga mahalagang impormasyon para sa inyong ikagaganda ng buhay at ikasisya ng inyong pagtanda. Ang bawat subscribe at like ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na gumawa ng makabuluhang nilalaman para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Tandaan niyo po ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung paano natin niyayakap ang bawat yugto ng ating buhay at kung paano natin patuloy na pinapangalagaan ang ating sarili. Mamuhay ng buong sigla at saya sa bawat edad. Hanggang sa muli.